hanggat kaya ko po sana magtrabaho, magtatrabaho po ako. Pero dahil sa nangyari sa akin, hindi ko po magagawa. Maliliit pa po yung mga anak ko. Kailangan pa po talaga nila ng magulang. Kaya kahit lumalaban ako, pero kung wala naman lumalaban para sa akin, napakahirap. Sobra. Tapos, gusto ko rin po kasi makapagpalit ng catheter. Sa sobrang kakapusan, umaabot mo ng 1 month yung catheter ko. Bago pa. Para lahat tayo nakaitim ha. Ano ba, may lilibing ba? Ayan po, magbablog po kami ngayon. Pupunta po kami sa iba't ibang lugar para makapagbigay tayo ng tulong sa mga kababayan natin. Kasama natin si Marky. Magbablog na yata ito si Marky. Gusto niya natin magbablog ka na ba? Ito ang pogi oh. Pogi ni Marky. Tara po. Ayan, at tayo, babiyahe. Tara na Marky, sakay ka na. Ayan, sana makahanap tayo ng deserve na matutulungan. Sakay ka na Marky. Tara, at tayo, biyahe. Yan, magandang tanghali po sa inyo lahat mga kababayan. May pupuntahan po tayo dito, isang ina po, dahil po sa karamdaman niya, hindi na po niya magampanan yung pagiging isang ina niya sa kanyang mga anak. At sila po yung naglapit sa atin, sila ate. Ate, matanong lang namin, ano niyo po si ate dyan? Yung pupunta natin, classmate nyo. Classmate po nila si ate at nilapit po sa atin para baka sakaling matulungan po natin. Ano po yung nagtulak sa inyo para matulungan po sila ate? Tumawag po siya sa akin para humingi po ng tulong. Hindi po masyadong yung naitulong namin kaya lumapit din po kami sa inyo para matulungan po siya. Lalo na po yung mga anak niya. Po. Balita ko po, 2 yung anak niya, hindi na nakakapag-aral dahil sa hirap ng buhay niya. Ngayon po mga kababayan, bisitahin natin dito. Samahan niyo po kami ate para po makita natin yung kalagayan nila. Ano nga pong pangalan uli ng kaibigan niyo? Evangeline po. Si ate Evangeline. Ayan. Tara, kamustahin natin sa ate Evangeline. Tayo. Marky, halikas. Kasama natin si Marky. Ayan, magandang tanghali po. Ayan, pasok ka dun, Marky. Ayan, pasok na si Marky. Ang tangkad mo kasi. Ayan, sumasama na sa atin si Marky mag-vlog. Hello, magandang tanghali, ate. Pasok na po sa bahay ko. Okay lang po. Kayo po pala si ate Vanji. Kamusta po kayo, ate? Hindi po nakakaraos kahit pa paano. May ano pala si ate. May sakit. Ate, lagay ka lang itong microphone na. Okay lang? Lagay natin yung mic para marinig yung sinasabi ni ate Vanji. Ano pong nangyari sa inyo, ate Vanji? Bigla na lang po ako hindi nakalakad. Nilagnat po kasi ako. Nilagnat po ako ng Upo ka, Marky. August 13. Nakuha mo siya ng upuan Upo ka na. dyan. Nakuha mo siya ng upuan. Lalo kang tatangkad. Ayan, kausapin Sige po po. natin sa ate Vanji, sa nangyari po sa kanya dahil hindi na daw po siya makapagtrabaho dahil sa karamdaman niya. Pwede po ba namin malaman, ate Vanji, kung ano po yung nangyari sa inyo? Actually, talagang tagal ko na pong iniinda to. Hindi ko lang po magawa makapagpa-check up dahil wala rin po akong mapagkukuhaan. Tsaka, ako rin po kasi yung nag-alaga sa tatay ko nung na-stroke na nabubuhay pa. So, kahit check up, hindi ko na nagawa. Tapos, nagkaroon opportunity na makapagtrabaho. Kahit may iniinda ko, nagtrabaho pa rin ako kasi ako lang inaasahan ng mga anak ko. Ilan po ang anak nyo? 2 po. 2. Ilang taon na po sila? Ito. Yung anak kong panganay, 14. 14. Tapos siya po. Siya po is magte-10 ngayong Sabado. Bali po, asan po ang asawa nyo? Wala na po akong asawa, matagal na po. Ano po? Wala na po? Sumalangit na or... Hindi po, hindi po ako, alam nyo na, hindi po ako pinanindigan. Hindi kayo pinanindigan ng asawa nyo? Opo. Simula nung maliliit pa sila? Opo, magkaiba po sila ng father. Magkaiba yung tatay ng 2 bata. Opo. Kamusta naman po yung buhay nyo dito? Nung may trabaho ako, nakakasurvive po kami. Siyempre, kaya ko po eh. Nakakasurvive po talaga kami.
Pero ngayon po, sobrang hirap kasi. Wala silang makain minsan. Hindi, totoo po. Walang makain yung mga anak Oo, mo. kasi minsan nangihingi sila sa akin. Wala talaga, wala akong maibigay. Hindi mo na, Nakahawa ko sa kanila kasi hindi mo na nagagawa yung noon na hindi ko na naibibigay yung gusto nila eh. Totoo naman kasi dahil sa kalagayan ko, malaking pagbabago tsaka balakid. Kasi dahil sa karamdaman ko, nawalan ako ng hanap buhay. matagal nyo na po ba iniinda yung sakit nyo? Bali, isang dekada na rin. Mag-iisang Tagal dekada na. ngayong January 10, mismong birthday niya. Kasi nangyari to mismo nung pinanganak ko siya eh. January 10, birthday mo? Mismo. Advance happy birthday. Anong pangalan mo? Ano? Alayka? Naira. Anaira. Grabe yung hirap ng buhay niyo pala, ate. Minsan sa pagkain, Sa paano po yung pagkain sitwasyon? po, kasi ngayon kababalik ko lang po dito ngayon. Kasi doon po ako nanuluyan sa pinsan ko sa Aurora. Eh dahil sumakabilang buhay na yung pinsan ko, Mm-mm. bumalik na rin po kami dito. Awa ng Diyos, inaabot-abutan po ako ng mga pinsan ko. Katulad ngayon, nagpaabot ng tulong, tapos nagpadala ng 200 yung tsahin ko. Salamat po, Ate Kande. Sa pagkain, ayun. Pero kumakasya naman po yung... Hindi nga po kasi pambaon pa ng anak ko ito. Pambaon niya, panggastos. Tapos yung anak ko napatigil pa sa pag-aaral. Hindi na siya nag-aaral. Mahirap po talaga. Sobrang hirap. Lalo pagka kumirot yung mga buto ko, tsaka muscle ko, sobrang hindi pa ako nakakatulog. Paano po yan pag mag-CR kayo? Hindi na ba kayo nag-CR? Sa diaper po ako. Sa diaper? Tapos, may ano na rin kayo, catheter. Sa catheter po. Bakit po may catheter na kayo? Nung tinanggalan kasi ako ng catheter, galing akong Batangas. Nung tinanggalan ako ng catheter, nahihirapan pa rin ako umihi. Tapos, nandun po ako sa Taguig noon, sa ate ko. Tapos, bigla po akong minanas. Ibig sabihin, barado pa po yung dadoyan ng ihi ko. Tsaka, hindi ko po alam kung may problema po yung kidney ko. Tapos, mapapansin nyo mga kababayan, yung medyas ni ate. Wala na po ba kayo ibang medyas? Meron po. Meron po. Bakit ganyan na yung medyas? Sobrang hirap. Sobrang hirap ng kalagayan. Hindi ko naman po maunang bumili ng medyas kasi kung pwede pa naman gamitin. Gagamitin Ito pa nga. mo. Actually, ito talagang ginagamit ko sa trabaho. Hindi kailangan maganda ang medyas dun kasi karag-karag talaga trabaho ko dati sa Lazada. Magbubuhat ka talaga ng mabigat. Gano'n kahirap yung buhay nyo, sa araw-araw? Ngayon, nahihirapan po ako kasi araw-araw ko iniisip kung saan kami kukuha ng panggastos, pangkain. Tsaka paano pag naubusan kami ng bigas. Yun po talaga yung problema ko. Tapos, etong tinitirahan nyo po is, ano po tawag, daan po ba ito dati? Kasi Ano po? may kanal sa gilid. Oo. Kasi dati, Ayun, daluyan ng tubig. Kanal, saan po galing yung tubig dyan? ano po, dun sa likod, kasi may poso doon eh. Ano po to dati, likod lang po talaga to. Tapos ginawang Ginawang lang po ng bahay ano. po to ng lola ko. Ang tumira po dito dati ng tita ko, doon po kami dati nakatira sa kabila, sa may looban. Tapos pinalipat lang kami dito ng lola ko. Maayos pa talaga dati to, sobrang ganda pa niya dati. Eh syempre pagka dumadating yung bagyo, nasasalanta, nasisira. Hindi ba kaya pinapasok dito ng tubig? Ayan, katulad yan. At saka butas-butas din po. Oo, yung yero. konting ulan lang tulo siya rito. Tumutulo talaga, kaya Mas lalong- sinasahuran ko na lang. Mas lalo nahihirapan din yung kalagayan nyo. May nararamdaman pa kayo. Tapos yung anak nyo po, ba't hindi na nag-aaral? Napabayaan ko rin po siya, hindi ko po siya natutukan.
Kasi hindi po siya dito nag-i-stay, umuwi po siya sa Kuyabe. Bali, hanggang sa nagkaganito na po ako, hindi na po siya talaga nakakapasok sa school. Ayun, at hindi nga po pala daw nakakapag-aral na yung anak ni ate dahil sa kalagayan niya. Ano pong pangalan ng anak niyo, te? Si Basti po. Baste. Opo, si Basti. Basti, dito ka, Basti. Dito ka sa tabi ni mama mo. Daan ka dito. Si Basti. Basti, gusto mo ba mag-aral? Opo. Gusto niya pa mag-aral, pero dahil po sa kalagayan ng mama niya, hindi na po niya kayang pag-aralin yung dalawa niyang anak. Kaya yung isa po, nag-stop. Si, ano pangalan mo ba? Si Kila, si Kila. Si Kila, siya na lang po yung nag-aaral. Pero sana, magdire-diretso yung pag-aaral. Kila ha, hanggat kaya pa, mag-aaral ka. At sana makahanap tayo ng mga tao na makakatulong sa inyo para sa kalagayan nyo dito. Napakahirap. Lumaki pala kayo na walang matatay. Tapos magkaiba yung ama niyong dalawa. Ano? Gaano kamahal si mama, be? Ito si Kila, tanongin natin. Gaano kamahal si mama? Sobra. Sobrang mahal. Ano yung nararamdaman mo pag nakikita mo si mama na nahihirapan? Medyo malungkot. Malungkot ka? Ikaw, boy, ikaw yung panganay? Paano pag nakikita si mama na nahihirapan? Nalulungkot ka rin. Sana gumaling si mama niyo para magawa niya yung mga ginagawa niya noon nung magaling pa siya. Ay, nung magaling siya, diba, siya yung nagpe-prepared ng pagkain niyo, inahainan niya kayo. Diba? Masarap magmahal yung mga magulang, diba? Masarap yung makikita mo yung nanay mo, nagtatrabaho para sa inyo, yung mapapakain kayo na maayos, diba? Masarap yung pakiramdam na ganun. Pero ngayon, iba na, biglang nagbago yung takbo ng buhay, no? At si ate, ito po yung pagkakataon, ate, baka sakaling may mensahe po kayo sa mga kababayan natin. Marami po sa ating nanonood, baka po may gusto kayong sabihin sa kanila. Ano po, nakakahiyaman po kasi hindi ako sanay ng ganito. Pero gusto ko pa rin po talagang gumaling, makalakad ulit, makapagtrabaho kasi ako lang po inaasahan ng mga anak ko. Sana may dumating na tulong, magbigay para matuloy po yung operation ko. Makapagpagamot. Kasi ang hirap dahil wala po akong maasahan. Nakakahiya naman po yung laging nanghihingi. Tsaka ayoko po yung lagi akong binibigyan kasi Hindi ka nasanay sa ganung hanggat buhay. kaya ko po sana magtrabaho, magtatrabaho po ako. Pero dahil sa nangyari sa akin, hindi ko po magagawa. Maliliit pa po yung mga anak ko. Kailangan pa po talaga nila ng magulang. Kaya kahit lumalaban ako, pero kung wala naman lumalaban para sa akin, napakahirap. Sobra. Yun po talaga. Hindi ko rin po kasi alam kung ano gagawin ko araw-araw. Lalo pagka kumikirot at sumasakit yung mga butot muscle ko. Sana may tumulong. Kaya mo ate, Banji, ano? Andiyan naman lagi si God, nakatingin sa atin, kasubaybay, ano? Yun na nga Malay na po mo. ginagawa ko. Pinapasa Diyos ko na lang po. Malay mo isang araw, di ba? May blessings na dumating para sa iyo. Huwag ka mawawala ng pag-asa, lagi ka lang mag-pray, magdasal ka para sa mga anak mo. Ayun, bata pa yung mga anak mo. Lumaban ka sa buhay para sa kanila. Ginagawa ko naman po, pero minsan napapanghinaan din po talaga ako ng loob. Minsan iniisip mo na lang na sumuko na lang. Oo, kasi wala eh. Ano pa bang magagawa ko kung ganito ako?
napakahirap kasi ng sitwasyon mo, ate. Ganyan. Buti kung ibang sakit na yung makakakilos pa siya, makakalakad pa siya, mapag-anuhan niya pa yung mga anak niya. Halimbawa, pag napasok sa school, lulutuan niya. Kaso hindi, iba po yung sakit niya dumapo sa kanya. Ano pong sakit yung dumapo sa inyo, ate? Hindi ko po mabanggit kasi nandun siya sa abstract. Pero Hindi po ba yung cancer sa buto? Hindi naman. wala naman po sinabi ang doktor na cancer kasi nung sinabing ma-operahan ako, may pag-asa daw po akong makalakad, makabalik sa dati. Sana. Hindi man po yung talagang dati, may pag-asa makalakad. Pag-pray natin, ate, Sana po kasi mahirap po talaga hindi Sa mga nakakalakad. anak mo rin. Bali, ate, may papaabot kami sa inyo, ha? Yung may papaabot kami sa inyo mga bigas. Sana makatulong yung ate sa inyo. Salamat po. At huwag ka mawawala ng pag-asa. Andyan si God, no? Salamat po. Ayan, dala ni Win TV. Ayan yung mga bigas para kila ate Banji sa mga anak niya. Ay, salamat po. Malaking bagay po. Na Win, dito mo. Lapit mo dito sa ate Banji. Salamat po. Salamat. Bigas para sa inyo. Para kahit paano, hindi niyo pa problemahin yung bigas niyo sa araw-araw. Opo, salamat po. Kapag saing naman, no? Opo. Marunong magsaing yung mga anak. Marunong po magsayang ang mga anak ko. Maraming salamat sa bigas. Sobra. Hindi ko na po isipin yung bigas araw-araw. Sana may mga kababayan tayo na makapanood at maantig yung puso nila para sa isang ina na tulad mo, Ate Banji. Alam ko na mahirap yung pinagdadaanan nyo, Sobra. pero huwag kang bibitiw, ha? Opo. Mag-pray ka lang, Opo. Tapos magbibigay kami sa inyo ng cash para kahit paano may pambili kang diaper. Ay, salamat Ha? po. Malay mo sa mga sunod pa na araw makabalik kami Salamat po. para kahit paano bisita kami or malay nyo may magpaabot sa inyo ng tulong. Salamat po. Babalik po at babalik kami. Ano yung pangangailangan mo, ate, sa araw-araw? Diaper. Diaper Tapos po. pang ulam-ulam nyo ng mga bata. Opo. Tapos, gusto ko rin po kasi makapagpalit ng catheter kasi every second week po talaga ang every Hindi ka second week po. nakakapagpalit? Siyempre, sa sobrang kakapusan, umaabot mo ng 1 month yung catheter ko Bago palitan. bago Hindi palitan. po ba Yung masama yun? po Baka talaga yun. infection? Opo. Ngayon, pang ilang linggo na po yan? Alos 2 weeks na po. 2 weeks na yung... Magwa 1 month po siya ngayon, 26. Marky. Ayun, si Marky, mga kababayan, sinama natin dito para makita niya yung kalagayan ng mga iba nating kababayan na ang hirap ng pinagdadaanan, di ba? Ngayon nakita mo sila, wala silang tatay. Walang tatay yung mga bata. Tapos si ate may sakit. Masarap sa pakiramdam yung makatulong. Anong masasabi mo sa natunghayan mo ngayon sa buhay nila? Ano po, ang tawag dun? Mahirap po yung pinagdadaanan nila, pero keep it strong pa rin po sa araw-araw na Pray, no? na struggle na binibigay sa inyo ni God. Kasi baka malay mo, isang araw, andyan na yan, andyan na rin po yung blessing na kailangan nyo ibigay sa inyo. Galing ni Marky, no? Galing ni Marky magsalita. Ano po yan si Marky? Na ano po namin sa lansangan na rescue namin. Opo. Nanonood po kayo sa kanya? Opo, nasusubaybay ako Pinapanood po. ko pala, Marky, ni ate. Ate, ito lang muna yung maibibigay namin sa inyo, ha? Kasi marami din po kaming gastusin, Wala eh. po problema. May mga Ang alaga din malaking po. bagay na po sa amin yan. Pero ate, 3K, bili mo ng pangailangan mo. Salamat. Diaper. Salamat po. Pagpasensya mo na yan. Pero malay mo, sa sunod na araw makabalik kami. Opo, salamat po. And mga kababayan, napakahirap ng buhay ng mga kababayan natin. At sana bigyan pa tayo ni God ng lakas araw-araw para mas marami tayong matulungan. At Salamat po. yung nagbigay sa inyo yan,
ng Diyos at yung mga nanonood dati. Salamat Pasalamatan niyo po sa lang po mga kaibigan ko, Jen. Salamat daw po sa inyo, ate. Salamat, Jen. Sobra. Ang laki na naitulong mo sa akin. Sobra. Hindi ko akalain na aabot sa ganito yung pagtulong mo sa akin. Salamat, Jen. Sobra. Thank you, Ai. Thank you, sobra. Ayun si Jen, si ate Jen, at saka si ate Ai. Hindi ko alam kung paano talaga, hindi ko talaga alam kung paano kayo pasasalamatan, pero sobrang salamat si Lord na bahala magbalik ng mga nagawa nyo para sa akin. Sobrang thank you, Jen, Ai. Sobrang salamat. Thank you talaga. Basta lagi magpipray, ate, ha? At tatagan mo yung loob mo, ate. Ha? Magpakatatag ka kasi ikaw na lang yung kinakapitan din ng mga anak mo. Kailangan mas malakas yung loob mo kaysa sa kanila. Opo. At ayan po mga kababayan, sana po may makapansin nitong video natin sa about sa buhay po ni Ate Banji. Napakahirap. Siya na lang yung inasa ng mga anak niya pero ganito pa po yung kalagayan niya. Sana po isama po natin sila sa ating mga prayers araw-araw para po magmilagro at makabalik si Ate si Ate Banji sa buhay niya noon at makapagtrabaho siyang muli. Isang mapagpalang tanghali po mga kababayan. Ito po yung kwento ni Ate Banji. Thank you so much po. Bye-bye. Salamat po.